Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang kwento ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel ay itinuturing ng maraming iskolar bilang bahagi ng pseudepigrapho. Ang pseudepigrapho ay isang koleksyon ng mga makasaysayang gawa sa Biblia na itinuturing na kathang-isip lamang. At dahil sa stigma na ito, ang kwento ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin ay hindi nasama sa compilation ng banal na Biblia. Bagamat itinuturing na pseudepigraphic ng ilan, nagdadala ito ng makabuluhang kahulugan at pananaw sa mga pangyayari noong panahong iyon. Kaduda-duda na ang mga kasulatang ito ay maaaring nakaligtas sa lahat ng maraming siglo kung walang sustansya ang mga ito. Ang kwento ng buhay at panahon ni Adan at Eva matapos silang palayasin sa hardin hanggang sa panahon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel ay simpleng bersyon ng isang salaysay na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig mula sa henerasyon kada henerasyon na nag-uugnay ng nilikha ng Diyos ang unang buhay ng tao, na sa huli ay nagpasya ang isang tao na isulat ito. Ang partikular na bersyon na ito ay isinulat ng hindi kilalang mga Egyptian. Ang kakulangan ng mga makasaysayang parunggit ay nagpapahirap sa paeksaktong petsa ng pagsulat. Gayunpaman, gamit ang iba pang mga pseudepigraphikal na gawa bilang isang basehan, marahil ito ay isinulat ilang daang taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Ang ilang mga bahagi ng bersyong ito ay matatagpuan sa Jewish Talmud at sa Islamic Quran na nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel na ginampanan nito sa orihinal na panitikan ng karunungan ng tao. Isinulat sa wikang Arabic ang kwento ni Adan at Eva ng Ehipsyong manunulat, ngunit ang mga huling pagsasalin ay natagpo ang nakasulat sa Ethiopic. Ang kasalukuyang pagsasalin sa wikang Ingles ay isinalin noong huling bahagi ng 1800 ni na Dr. S.C. Malan at Dr. Itram. Isinalin nila ito sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. At noong 1995, ang teksto na kinuha mula sa isang kopya ng The Forgotten Books of Eden ay ikinumbert naman ni Dennis Hawkins sa electronic form. Sa nakaraang episode ng buhay at panahon ni Adan at Eva, ang episode 2, si Adan ay nanaghoy sa harap ng Panginoong Diyos at nagmakaawa at nanalangin sa kanya na bigyan siya ng isang bagay mula sa hardin bilang isang palatandaan sa kanya kung saan sila magiging komportable. Isinaalang-alang ng Diyos ang kahilingang ito ni Adan at ipinadala ang anghel na si Mikael hanggang sa dagat na umaabot sa India
upang kumuha mula roon ng mga gintong tungkod at dalhin ang mga ito kay Adan. Ginawa ito ng Diyos sa kanyang karunungan upang ang mga gintong tungkod na ito na dadalhin kay Adan sa yungib ay magbigay liwanag sa paligid sa gabi upang mawakasan ang kanyang takot sa kadiliman. Nang magkagayoy, bumaba ang anghel na si Mikael sa pamamagitan ng utos ng Diyos at kumuha ng mga gintong tungkod gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at dinala ang mga iyon sa Diyos. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng kwento ko ng buhay at kapanahunan ni Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan. Ito ang episode 3 na pinamagatan kong Hindi Sumuko si Adan sa Pagmamakaawa sa Diyos. Mga pagtatangka ni Satanas kina Adan at Eva. Disclaimer lang po. Ang kwento kong ito ay base sa aking pagkaunawa sa mga salaysay ni na Dr. S.C. Malan at Dr. E. Trump na isinalin sa King James English mula sa Arabic na bersyon at sa Ethiopic na bersyon at inilathala sa The Forgotten Books of Eden noong 1927 ng The World Publishing Company. Ang hangarin ko lamang sa paglalathala nito ay marinig ninyo ang kwento ni Adan at Eva, ang itinuturing na ama't ina ng sangkatauhan. Sa huli, bilang mga mananampalataya ng buhay na Diyos, kayo ang magpasya kung ito nga ay katang-isip lamang o katotohanan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na bumaba sa hardin at sabihin sa kerubin na nag-iingat nito, "Makinig, inutusan ako ng Diyos na pumasok sa hardin at kumuha dito ng mabangong insenso at ibigay kay Adan." Kaya bumaba sa hardin ang anghel na si Gabriel ayon sa utos ng Diyos at sinabi sa kerubin ang iniutos sa kanya ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng kerubin, "Tumuli ka." At pumasok si Gabriel sa hardin at kinuha ang insenso. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos ang kanyang anghel na si Rafael na bumaba sa hardin at makipag-usap sa kerubin tungkol sa ilang mira upang ibigay kay Adan. At bumaba sa hardin ang anghel na si Rafael at sinabi sa kerubin ang iniutos sa kanya ng Diyos. At sinabi ng kerubin, "Tumuli ka." Pagkatapos ay pumasok sa hardin si Rafael at kinuha ang mira. Ang mga gintong tungkod ay mula sa dagat ng India kung saan mayroong mga mahalagang bato. Ang insenso ay mula sa silangang hangganan ng hardin at ang mira ay mula sa hangganang kanluran kung saan nagmula ang kapaitan kay Adan. At dinala ng mga anghel ang mga bagay na ito sa Diyos sa tabi ng puno ng buhay sa Ardin. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa mga anghel, "Isawsaw ang mga bagay na iyan sa bukal ng tubig. Pagkatapos ay kunin ang mga bagay na iyan at iwisik ang kanilang tubig sa buong katawan ni Adan at Eva upang medyo gumaan ang kanilang kalungkutan at ibigay ang mga bagay na iyan kina Adan at Eva." At ginawa ng mga anghel ang iniutos sa kanila ng Diyos. Ibinigay nila ang lahat ng bagay na iyon kina Adan at Eva sa tuktok ng bundok
kung saan sila inilagay ni Satanas nang hangarin niyang wakasan ang buhay nila. Nang makita ni Adan ang mga gintong tungkod, ang insenso at ang mira, siya ay nagalak at napaiyak dahil inakala niya na ang gintong tungkod ay tanda ng kaharian kung saan siya nanggaling, na ang insenso ay tanda ng maliwanag na ilaw na kinuha mula sa kanya, at na ang mira ay isang tanda ng kalungkutan na kinaroroonan niya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabi ng Diyos kay Adan, "Humiling ka sa akin ng isang bagay mula sa hardin upang maaliw doon at ibinigay ko sa iyo ang 3 tandang ito bilang kaaliwan sa iyo, at na magtiwala ka sa akin at sa aking tipan sa iyo. Sapagkat ako'y darating at ililigtas ka, at kapag ako ay nasa laman, ang mga hari ay maghahandog ng ginto, insenso at mira. Ginto bilang tanda ng aking kaharian, insenso bilang tanda ng aking pagka-Diyos, at mira bilang tanda ng aking pagdurusa at ng aking kamatayan. Ngunit o Adan, ilagay mo ang mga ito sa iyong ngib upang ang gintong tungkod ay makapagbigay liwanag sa iyo sa gabi. Ang insenso ay magbibigay sa iyo ng matamis nitong sarap kapag iyong naaamoy, at ang mira upang aliwin ka sa iyong kalungkutan." Nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa Diyos, sumamba siya sa harapan niya. Siya at si Eva ay sumamba sa kanya at nagpasalamat sa kanya dahil siya ay nakipag-ugnayan sa kanila ng may awa. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos ang 3 anghel, sina Mikael, Gabriel at Rafael, na dalhin at ibigay ng bawat isa ang kanilang dala kay Adan, at ginawa nila ito isa-isa. At inutusan ng Diyos sina Suriel at Salatiel na buhatin sina Adan at Eva at dalhin sila pababa mula sa tuktok ng mataas na bundok at dalhin sila sa yungib ng mga kayamanan. Doon nila inilagay ang gintong tungkod sa timog na bahagi ng yungib, ang insenso sa silangang bahagi at ang mira sa kanlurang bahagi, sapagkat ang bukana ng yungib ay nasa hilagang bahagi. Pagkatapos ay inaliw ng mga anghel sina Adan at Eva at umalis. Ang ginto ay 70 tungkod, ang insenso 12 libra, at ang mira 3 libra. Ang mga ito ay pinananatili ni Adan sa yungib ng kayamanan. Ipinagkaloob ng Diyos ang 3 bagay na ito kay Adan sa 4 araw pagkatapos niyang lumabas sa hardin, bilang tanda ng 3 araw na dapat manatili ang Panginoon sa puso ng lupa. At ang 3 bagay na ito, habang nagpapatuloy sila kay Adan sa yungib, ay magbibigay sa kanya ng liwanag sa gabi, at sa araw ay bibigyan nila siya ng kaunting ginhawa mula sa kanyang kalungkutan. At nanatili sina Adan at Eva sa yungib ng mga kayamanan hanggang sa 7 araw. Hindi sila kumain ng bunga ng lupa, ni uminom man ng tubig. At nang magbukang liwayway sa 8 araw, sinabi ni Adan kay Eva, "O Eva, manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng isang bagay mula sa hardin, at ipadala niya ang kanyang mga anghel upang magdala sa atin ng ating ninanais." Ngunit ngayon, bumangon,
Pumaroon tayo sa dagat ng tubig na nakita natin noong una, at tayo ay tumayo sa loob nito at manalangin upang muling maging mapagbigay sa atin ang Diyos at ibalik tayo sa hardin, o bigyan tayo ng isang bagay, o kaya'y bigyan niya tayo ng kaaliwan sa ibang lupain kaysa dito kung saan tayo naroroon. Kaya lumabas sina Adan at Eva sa yungib, yumaon at tumayo sa hangganan ng dagat kung saan nila itinapon ang kanilang mga sarili noon, at sinabi ni Adan kay Eva, "Halika, lumusong ka sa lugar na ito at huwag kang aahon dito hanggang sa matapos ang 30 araw at ako ay babalik sa iyo. Manalangin tayo sa Diyos na may nag-aalab na puso at matamis na tinig na patawarin tayo. Ako na may pupunta sa ibang dako ng dagat at bababa doon at gagawin din ang kaparehong ginagawa mo." Kaya si Eva ay lumusong sa tubig gaya ng iniutos sa kanya ni Adan. Si Adan ay lumusong din sa tubig at sila ay tumayo na nananalangin. Nagsusumamo sa Panginoon na patawarin sila sa kanilang pagkakasala at ibalik sila sa kanilang dating kalagayan. At kaya sina Adan at Eva ay nanatiling nakatayo doon, nananalangin sa loob ng 35 araw. Sa kabilang dako, si Satanas, ang galit sa lahat ng kabutihan, ay hinahanap sila sa yungib, ngunit hindi niya sila nasumpungan bagaman masugid niya silang hinanap. Sa halip, natagpuan niya silang nakatayo sa tubig na nagdarasal at naisip niya sa kanyang sarili, "Tiyak ko, ang dalawang ito ay nananalangin sa Diyos na patawarin sila sa kanilang pagkakasala at ibalik sila sa kanilang dating kalagayan at kunin sila mula sa ilalim ng aking kamay. Kung gayon, dapat ko silang linlangin para umahon sila sa tubig upang hindi matupad ang kanilang panata." Kaya si Satanas, ang napopuot sa lahat ng kabutihan, ay kumilos at nagbalat kayo bilang isang anghel na nagpupuri at nagsasaya. Ngunit hindi si Adan ang kanyang nilapitan, kundi si Eva, at sinabi sa kanya, "Sumainyo ang kapayapaan, magsaya at magalak. Ang Diyos ay mapagbigay sa inyo at ipinadala niya ako kay Adan. Dala ko ang kanyang masayang balita ng kaligtasan at ang kanyang pagiging puno ng maliwanag na ilaw tulad noong simula. Para kay Adan sa kanyang kagalakan at para sa kanyang pagpapanumbalik, ay sinugo niya ako sa iyo upang ikaw ay pumarito sa akin para ikaw ay maputungan ng liwanag gaya niya. At sinabi niya sa akin, sabihin mo kay Eva, kung hindi siya sasama sa iyo, sabihin mo sa kanya ang tanda noong sila ay nasa tuktok ng mundo, kung paano ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel na kumuha sa kanila at dinala sila sa yungib ng mga kayamanan, at inilagay ang gintong tungkod sa dakong katimugang bahagi, ang insenso sa silangang bahagi, at ang mira sa kanlurang bahagi. Lumapit ka sa kanya ngayon." Nang marinig ni Eva ang mga salitang ito, mula sa kanya ay lubos siyang natuwa. At dahil sa paniniwalang isang tunay na anghel ang nakikita niya at hindi si Satanas, ay umahon siya ng dagat. Nanguna ang huwad na anghel at sinundan siya ni Eva hanggang sa makarating sila sa kinatatayuan ni Adan sa dagat. Nang magkagayoy nagkubli si Satanas sa kanya
at hindi na niya nakita pa ito. Lumapit at tumayo si Eva sa harap ni Adan na nakatayo sa tabi ng tubig at nagagalak sa pagpapatawad ng Diyos. At nang tinawag ni Eva si Adan, siya ay lumingon at natagpuan siyang naroroon. Kaya nanagoy siya nang makita siya at binayo ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang mapait na paghihinagpis, inilubog niya ang sarili sa tubig. Ngunit ang Diyos ay nakamasid kay Adan at sa kanyang kalungkutan, lalong-lalo na sa nalalapit na paghugot niya ng kanyang huling hininga. Kung kaya't ang salita ng Diyos ay dumating mula sa langit at itinaas siya mula sa tubig at sinabi sa kanya, umakyat sa mataas na pampang kay Eva. At nang lumapit si Adan kay Eva ay sinabi niya sa kanya, sinong nagsabi sa iyong pumunta ka dito? Ipinagtapat ni Eva kay Adan ang mga ipinahayag sa kanya ng anghel na nagpakita sa kanya at nagbigay sa kanya ng isang tanda. Nang marinig ni Adan ang ipinagtapat ni Eva, siya ay nahapis at ipinaalam kay Eva na ito ay si Satanas. Pagkatapos ay kinuha niya ito at bumalik silang dalawa sa yungib. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila sa ikalawang pagkakataong lumusong sila sa tubig, 7 araw pagkalabas nila sa halamanan. Sila ay nag-ayuno sa tubig ng 35 araw, kabuo ang 42 araw mula nang umalis sila sa hardin. At sa umaga ng ika-43 araw, lumabas sila sa yungib, malungkot at umiiyak. Ang kanilang mga katawan ay payat at sila ay natigang sa gutom at uhaw, sa pag-aayuno at pananalangin, at sa kanilang matinding kalungkutan dahil sa kanilang paglabag. Nang sila ay makalabas ng yungib, umakyat sila sa bundok sa kanlurang bahagi ng hardin. Doon, sila ay tumayong nananalangin at nagsumamo sa Diyos na bigyan sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At nang matapos ang kanilang pananalangin, nagsimulang magmakaawa si Adan sa Diyos na nagsasabi, O aking Panginoon, aking Diyos at aking tagapaglikha, inutusan mo ang 4 na elemento na sama-samang magtipon, at sila ay sama-samang nagtipon ayon sa iyong utos. Pagkatapos ay iniunat mo ang iyong kamay at nilikha mo ako mula sa isang elemento, ang alikabok na mula sa lupa. At dinala mo ako sa hardin sa 3 oras, sa isang araw ng Biyernes. Ipinaalam mo sa akin ito sa yungib. Sa simula ay hindi ko alam ang gabi o araw, sapagkat ako ay may maliwanag na likhas. Kahit na ang liwanag na aking tinatahanan kailanman ay hindi hinayaang malaman ko ang gabi o araw. At muli, O Panginoon, sa 3 oras na nilikha mo ako, dinala mo sa aking harapan sa unang oras ng araw ng Biyernes ang lahat ng mga hayop, mga leon, mga ostrich, mga ibon sa himpapawid, at lahat ng bagay na gumagalaw sa lupa na iyong nilikha. At ang iyong kalooban ay dapat kong pangalanan silang lahat, isa-isa, na may angkop na pangalan. Pinagkalooban mo ako ng pangunawa at kaalaman, ng isang pusong dalisay, at ng isang matuwid na pag-iisip mula sa iyo, upang pangalanan ko sila ayon sa iyong sariling pag-iisip, sa pagpapangalan sa kanila. O Diyos, ginawa mo silang masunurin sa akin at iniutos sa kanila
na walang sino man sa kanila ang humiwalay sa aking kapangyarihan na ayon sa iyong utos at sa kapangyarihan na ibinigay mo sa akin sa kanila. Pero ngayon, lahat sila ay nawalay na sa akin. Pagkatapos, ito noon ay 3 oras ng Biyernes kung saan nilikha mo ako at inutusan mo ako tungkol sa puno, na kung saan hindi dapat ako lalapit o kumain man yaon, dahil sinabi mo sa akin sa hardin, kapag kumain ka nito, sa kamatayan ay mamamatay ka. At kung pinarusahan mo ako gaya ng sinabi mo ng kamatayan, namatay na sana ako ng sandaling iyon. Bukod dito, nang utusan mo ako tungkol sa puno na huwag akong lumapit dito o kumain yaon, si Eva ay hindi ko kasama. Hindi mo pa siya nilikha, ni hindi mo pa siya inalis sa aking tagiliran, ni hindi pa niya narinig ang utos na ito mula sa iyo. At sa pagtatapos ng 3 oras ng Biyernes na iyon, o Panginoon, ginawa mo na ang isang paghimlay at ang pagtulog ay dumating sa akin. Kaya ako ay nakatulog ng mahimbing. At nang ako ay mahimbing nang natutulog, hinugot mo sa aking tagiliran ng isang tadyang ko at nilikha ito ayon sa aking sariling wangis at larawan. Pagkatapos ay nagising ako at nang makita ko siya at malaman kong sino siya, sinabi ko, ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, na mula ngayon ay tatawagin siyang babae. Ito ay sa iyong kabutihang loob, O Diyos, na dinala mo ako sa mahimbing na pagtulog at agad mong inilabas si Eva mula sa aking tagiliran, na anupat hindi ko nakita kung paano siya ginawa, ni hindi ko nasaksihan, O aking Panginoon, kung gaano kamangha-mangha at kadakila ang iyong kabutihan at kaluwalhatian. At sa iyong kabutihang loob, O Panginoon, ginawa mo kaming pareho na may mga katawan na may maliwanag na kalikasan. Ginawa mo kaming dalawa na isa. Ibinigay mo sa amin ang iyong biyaya at pinuspos kami ng mga papuri ng banal na Espiritu, upang hindi kami magutom o mauhaw o malaman kung ano ang kalungkutan o panghinaan ng puso, ni pagdurusa, pag-aayuno o pagod. Subalit ngayon, O Diyos, nang dahil sa sinuway namin ang iyong utos at nilabag ang iyong kautusan, pinalayas mo kami tungo sa kakaibang lupain at pinaranas mo sa amin ang pagdurusa, ang panghihina at ang gutom at uhaw. Ngayon kung gayon, O Diyos, nananalangin kami sa iyo. Bigyan mo kami ng makakain mula sa hardin upang mapawi ang aming gutom dito, at isang bagay na makapapawi ng aming uhaw. Masdan, O Diyos, dahil wala kaming natikman at nainom. Ang aming laman ay natuyo, ang aming lakas ay naubos, at ang tulog ay nawala mula sa aming mga mata dahil sa panghihina at pag-iyak. Kaya, O Diyos, hindi kami nangahas na mangalap ng anumang bunga mula sa mga puno dahil sa takot sa iyo. Sapagkat noong unang lumabag kami sa iyong utos ay iniligtas mo kami at hindi mo kami pinatay. Kaya naisip namin sa aming mga puso, kung kakain kami ng bunga ng mga puno ng walang utos ng Diyos,
ay lilipulin niya kami sa pagkakataong ito at wawalisin kami dito sa balat ng lupa. At kung iinom kami ng tubig na ito nang walang utos ng Diyos, wawakasan niya kami at kaagad na kami ay bubunutin. Ngayon kung gayon, O Diyos, na ako ay pumarito sa lugar na ito kasama si Eva, kami ay nagsusumamo sa iyo na bigyan kami ng ilang bunga mula sa hardin upang kami ay mabusog dito. Sapagkat ninanais namin ang bunga na nasa mundo at lahat ng iba pang kulang sa amin. Pagkatapos ay tumingin muli ang Diyos kay Adan at sa kanyang panaghoy at pagdaing. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya na nagsasabi sa kanya, O Adan, noong ikaw ay nasa aking hardin, hindi mo alam ang pagkain o pag-inom, ni panghihina o pagdurusa, ni payat ng laman, ni pagbabago, ni humiwalay man ang tulog sa iyong mga mata. Ngunit mula nang kayo ay lumabag at mapunta sa kakaibang lupaing ito, lahat ng pagsubok na ito ay dumating sa inyo. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos sa kerubin na nagbabantay sa pintuang daan ng hardin na may tabak na apoy sa kanyang kamay, na kumuha ng bunga ng puno ng igos at ibigay kay Adan. Sinunod ng kerubin ang utos ng Panginoong Diyos at pumasok sa hardin at tagdala ng 2 igos sa 2 sanga. Bawat igos na nakasabit sa kanyang dahon, sila ay mula sa 2 sa mga punong kahoy kung saan itinago ni Adan at Eva ang kanilang mga sarili nang ang Diyos ay lumakad sa hardin. Pagkatapos ay kumuha ang kerubin ng 2 igos at dinala kay Adan at Eva. Ngunit inihagis niya ang mga igos sa kanila mula sa malayo, sapagkat hindi sila makalapit sa kerubin dahil sa kanilang laman na hindi makalapit sa apoy. Noong una, nanginginig ang mga anghel sa presensya ni Adan at natatakot sa kanya. Ngunit ngayon, si Adan ang nanginginig sa harap ng mga anghel at natatakot sa kanila. Pagkatapos ay lumapit si Adan at kumuha ng 1 igos, at si Eva ay lumapit din at kinuha ang isa. At habang hawak nila ang mga ito sa kanilang mga kamay, tiningnan nila ang mga ito at naalala nila na ang mga igos na ito ay galing sa mga puno kung saan sila nagtago. Kaya sinabi ni Adan kay Eva, Hindi mo ba natatandaan ang mga igos na ito at ang mga dahon nito na ating ginamit para matakpan ang ating mga sarili nang tayo ay hinubaran ng ating maliwanag na kalikasan? Subalit ngayon, hindi natin alam kung anong paghihirap at pagdurusa ang maaaring dumating sa atin kung kakanin natin ang mga ito. Ngayon sa makatwid o Eva, dapat nating pigilan ang ating mga sarili at huwag nating kainin ang mga ito. Hilingin na lang natin sa Diyos na bigyan tayo ng bunga ng puno ng buhay. At ganun nga ang ginawa ni Adan at Eva. Pinigil nila ang kanilang mga sarili at hindi kumain ng mga igos. At si Adan ay nagsimulang manalangin sa Diyos. Nagsusumamo sa kanya na bigyan sila ng bunga ng puno ng buhay na nananalangin ng ganito, O Diyos, nang kami ay lumabag sa iyong utos noong 6 na oras ng Biyernes, kami ay inalisan ng maliwanag na likas na taglay namin, at pagkatapos ng aming paglabag,
ay hindi mo na kami pinagpatuloy tumigil sa hardin higit sa 3 oras. Ngunit nang gumabi ay pinalabas mo kami sa hardin. O Diyos, kami ay lumabag laban sa iyo ng 1 oras at lahat ng mga pagsubok at kalungkutan na ito ay dumating sa amin hanggang sa araw na ito. At ang mga araw na iyon kasama nitong 43 araw, huwag mo sanang tupling muli ang 1 oras kung saan kami nagkasala. O Diyos, masdan mo kami ng may mata ng habang at huwag ka sanang maghiganti sa amin dahil sa aming pagsuway ng iyong utos sa iyong presensya. O Diyos, bigyan mo kami ng bunga ng puno ng buhay upang kami ay makakain yaon at mabuhay at hindi na bumaling pa upang makakita ng mga pagdurusa at iba pang kaguluhan sa mundong ito, sapagkat ikaw ay Diyos. Nang kami ay lumabag sa iyong utos, pinalabas mo kami ng hardin at nagpadala ka ng 1 kerubin upang ingatan ang puno ng buhay upang hindi kami makakain niyaon at mabuhay. At walang nalalaman tungkol sa kahinaan pagkatapos naming magkasala. Ngunit ngayon, O Panginoon, pagmasdan, kami ay nagtiis sa lahat ng mga araw na ito at nagtiis ng mga pagdurusa. Gawin itong 43 araw na katumbas ng 1 oras kung saan kami nagkasala. Nadinig ng Diyos ang panalangin ni Adan, kaya ang salita ng Diyos ay dumating kay Adan na nagsasabing, O Adan, tungkol sa bunga ng puno ng buhay na iyong hinihiling, hindi ko ito maibibigay sa iyo ngayon, hanggat hindi natutupad ang aking tipan sa iyo na 5,500 taon. Kapag natupad na ang panahong iyon, bibigyan kita ng bunga mula sa puno ng buhay para kainin ninyo at mabubuhay magpakailanman. Ikaw, si Eva, at ang iyong matuwid na mga inapo. Ngunit, ang 43 araw na ito ay hindi makakapagbayad para sa oras kung saan ay iyong nilabag ang aking utos. O Adan, binigyan kita ng bunga ng puno ng igos upang kainin, ang puno kung saan kayo nagtago. Humayo ka at kumain nito, ikaw at si Eva. Hindi ko ipagkakait ang iyong kahilingan, ni biguin ang iyong pag-asa. Kaya nga, magtiis hanggang sa matupad ang tipan na ginawa ko sa iyo. At dito tinapos ng Diyos ang kanyang salita kay Adan. Pagkatapos ay bumalik si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, Bangon at kumuha ka ng igos para sa iyo, at kukuha rin ako ng isa para sa akin. At pagkatapos ay bumalik na tayo sa yungib. Kaya sina Adan at Eva ay kumuha ng tig-1 igos at umuwi na sa yungib. Nang mga oras na iyon ay malapit ng lumubog ang araw, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagpatagal sa kanila sa pagkain ng bunga. Ngunit sinabi ni Adan kay Eva, Natatakot akong kumain ng igos na ito. Hindi ko alam kung ano ang maaaring dumating sa akin mula dito. Kaya't nanaghoy si Adan at tumayo na nananalangin sa harap ng Diyos na nagsasabi, Pawiin ang aking gutom nang hindi ko kailangang kainin ang igos na ito. Sapagkat pagkatapos kong makain ito, ano ang ipapakinabang nito sa akin?
At ano ang aking aasamin at hihilingin sa iyo, O Diyos, kapag ito ay nawala? At muli niyang sinabi, natatakot akong kainin ito sapagkat hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin sa pamamagitan nito. Muli ay dumating ang salita ng Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, bakit hindi ka nagkaroon ng ganitong pangamba o ganitong pag-aayun o ganitong pangangalaga noon pa man? At bakit hindi ka nagkaroon ng ganitong takot bago ka lumabag? Ngunit, nang ikaw ay tumira sa kakaibang lupaing ito, ang iyong katawang hayop ay hindi mabubuhay sa lupa kung walang makalupang pagkain upang palakasin ito at ibalik ang mga lakas nito. At tinapos ng Diyos ang kanyang salita kay Adan. Nang magkagayoy, kinuha ni Adan ang igos at inilagay sa mga gintong tungkod. Kinuha rin ni Eva ang kanyang igos at inilagay sa ibabaw ng insenso. Ang bigat ng bawat igos ay isang pakwan, sapagkat ang bunga ng hardin ay higit na malaki kaysa sa bunga ng lupaing ito. Subalit na natiling nakatayo at nag-aayuno sina Adan at Eva sa buong gabing iyon hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang sumikat ang araw, ay nanalangin pa rin sila. Ngunit pagkatapos nilang manalangin, sinabi ni Adan kay Eva, O Eva, halika, pumunta tayo sa hangganan ng hardin na nakaharap sa timog, sa lugar kung saan umaagos ang ilog at nahahati sa 4 na ulo. Doon tayo mananalangin sa Diyos at hihilingin sa Kanya na bigyan tayo ng tubig ng buhay na maiinom. Sapagkat hindi bunga ng puno ng buhay ang ipinapakain sa atin ng Diyos upang hindi tayo mabuhay. Kaya nga, hihilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng kaunting tubig ng buhay upang mapawi ang ating uhaw sa pamamagitan nito, sa halip na uminom ng tubig sa lupaing ito. Nang marinig ni Eva ang mga salitang ito mula kay Adan, sumang-ayon siya, at silang dalawa ay tumindig at nakarating sa katimugang hangganan ng hardin sa gilid ng ilog ng tubig na malapit sa hardin. At sila ay tumayo doon at nananalangin sa harap ng Panginoon. Hinihiling sa Kanya na sila ay minsan pang pakinggan, na patawarin sila at ipagkaloob sa kanila ang kanilang kahilingan. Matapos ang panalangin ito mula sa kanilang dalawa, nagsimulang manalangin si Adan sa kanyang tinig sa harap ng Diyos na nagsasabi, O Panginoon, noong ako ay nasa hardin, nakita ko ang tubig na umaagos mula sa ilalim ng puno ng buhay. Ang aking puso ay hindi nagnais, ni ang aking katawan ay humiling na uminom nito. Ni hindi ko alam ang pagkauhaw sapagkat ako ay nabubuhay, higit sa kung ano ako ngayon. Kaya't upang mabuhay ay hindi ako humingi ng anumang pagkain ng buhay, ni hindi ako uminom ng tubig ng buhay. Ngunit ngayon, O Diyos, ako ay patay na. Ang aking laman ay natuyo sa uhaw. Bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang mainom ko ito at mabuhay. Sa iyong awa, O Diyos, iligtas mo ako sa mga salot at pagsubok na ito, at dalhin mo ako sa ibang lupain na iba rito, kung hindi mo ako pahihintulutang manirahan sa iyong hardin. Muling dumating ang salita ng Diyos kay Adan at sinabi sa kanya, O Adan, tungkol sa iyong sinabi, dalhin mo ako sa isang lupain kung saan may kapahingahan. Ito ay hindi ibang lupain kaysa dito,
Ngunit ito ang kaharian ng langit kung saan doon lamang may kapahingahan. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi mo magagawa ang iyong sarili na makapasok dito, maliban lamang kapag natapos at natupad na ang paghahatol sa iyo. Kapag ang panahong iyon ay dumating na, iaakyat kita sa kaharian ng langit, ikaw at ang iyong matuwid na mga inapo. At ibibigay ko sa iyo at sa kanila ang iba pang hinihingi mo sa kasalukuyan. At tungkol naman sa sinabi mo, bigyan mo ako ng tubig ng buhay upang aking mainom at mabuhay. Hindi maaari sa araw na ito, kundi sa araw na ako ay bumaba sa impyerno at sirain ang mga pintuang tanso at durugin ang mga kaharian na bakal. Pagkatapos ng araw na iyon sa aking awa, ay ililigtas ko ang iyong kaluluwa at ang mga kaluluwa ng matuwid upang bigyan sila ng kapahingahan sa aking hardin. At iyon ay mangyayari kapag ang katapusan ng mundo ay dumating na. At muli, tungkol sa tubig ng buhay na hinahanap mo, hindi ito ipagkakalob sa iyo sa araw na ito. Ngunit sa araw na ibubuhos ko ang aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota. Sapagkat ang aking dugo ang magiging tubig ng buhay sa iyo sa panahong iyon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong mga inapo na maniniwala sa akin. At ito sa kanila ay magiging kapahingahan magpakailanman. Sinabing muli ng Panginoon kay Adan, O Adan, noong ikaw ay nasa Ardin, ang mga pagsubok na ito ay hindi dumating sa iyo. Ngunit dahil nilabag ninyo ang aking utos, lahat ng pagdurusang ito ay darating sa inyo. Ngayon gayon din, ang iyong katawan ay mangangailangan ng pagkain at inumin. Uminom ka ng tubig na sa iyo ay dumadaloy sa ibabaw ng lupa. At tinapos ng Diyos ang kanyang salita kay Adan. Pagkatapos na matanggap ni Adan at Eva ang salita ng Diyos, sinamba ni Adan at Eva ang Panginoon at mula sa ilog ay bumalik na sila sa yungib. Tanghali noon, at nang malapit na sila sa yungib, nakita nila ang isang malaking apoy sa tabi nito. Pagkatapos ay natakot sina Adan at Eva at hindi sila makakilos sa kanilang kinatatayuan. At sinabi ni Adan kay Eva, Ano ang apoy na iyon sa ating kuweba? Wala naman tayong ginawa para maging sanhi ng sunog na ito. Niwala tayong tinapay na iluluto doon o sabaw na isasalang doon. Kung tungkol sa apoy na ito, wala tayong anumang bagay na nalaman na tulad nito, ni hindi natin alam kung ano ang tawag dito. Ngunit, mula nang ipadala ng Diyos ang kerubin na may tabak na apoy na kumikislap at kumikinang sa kanyang kamay, mula sa takot tayo ay nabuwal at naging parang mga bangkay. Hindi pa ba tayo nakakita ng katulad nito? Ngunit ngayon, O Eva, masdan, ito rin ang apoy na nasa kamay ng kerubin, na ipinadala ng Diyos upang ingatan ang yungib na ating tinitirhan. O Eva, ito ay dahil ang Diyos ay nagalit sa atin at palalayasin tayo mula rito. O Eva, muli na naman nating nalabag ang kanyang utos sa yungib na iyon, kung kaya't ipinadala niya ang apoy na ito upang magsunog sa palibot nito, at upang pigilan tayo sa pagpasok doon. Kung ito nga ay totoo, O Eva, saan tayo maninirahan?
At saan tayo tatakas mula sa harapan ng Panginoon? Sa pulnoon tungkol sa hardin, hindi niya tayo hahayaang manirahan dito at pinagkaitan niya tayo ng mabubuting bagay doon. Ngunit inilagay niya tayo sa kuwebang ito kung saan dinanas natin ang kadiliman, mga pagsubok at paghihirap hanggang sa wakas ay nakatagpo tayo ng kaaliwan doon. Ngunit ngayon, na inilabas niya tayo sa ibang lupain, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari dito? At sino ang nakakaalam? Ngunit ang kadiliman ng lupaing iyon ay maaaring masikit kaysa sa kadiliman ng lupaing ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa lupaing iyon sa araw o gabi? At sino ang nakakaalam kung ito ay malayo o malapit o Eva? Saan malulugod ang Diyos na ilagay tayo? Pwedeng malayo sa hardin o Eva? O saan na maaari tayong mahadlangan ng Diyos na masdan siya dahil nilabag natin ang kanyang utos? At dahil sa lahat ng oras ay humihiling tayo sa Kanya. O Eva, kung dadalhin tayo ng Diyos sa kakaibang lupain maliban dito, kung saan nakatagpo tayo ng kaaliwan, tiyak na ito ay para ilagay ang ating mga kaluluwa sa kamatayan at pawiin ang ating mga pangalan sa balat ng lupa. O Eva, kung tayo ay higit na malalayo sa hardin at sa Diyos, saan natin siya makikitang muli? At hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng ginto, insenso, mira, at ilang bunga ng puno ng igos. Saan natin siya mahahanap para aliwin tayo sa pangalawang pagkakataon? Saan natin siya mahahanap upang isipin niya tayo patungkol sa tipan na ginawa niya para sa atin? Pagkatapos ay hindi na nagsalita pa si Adan, at patuloy silang tumitingin, siya at si Eva, patungo sa dako ng yungib at sa apoy na sumiklab sa paligid nito. Ngunit ang apoy na iyon ay mula kay Satanas, sapagkat siya'y pumitas ng mga punong kahoy at tuyong damo, binitbit at dinala sa yungib, at sinunog ang mga iyon upang sunugin ang yungib at kung ano ang nandoon. Ginawa niya ito upang sina Adan at Eva ay maiwan sa kalungkutan, upang maputol ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, at higit sa lahat, magawa nilang tumalikod sa Kanya. Ngunit sa awa ng Diyos ay hindi niya hinayaang masunog ang yungib, sapagkat ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel sa paligid ng yungib upang bantayan ito mula sa gayong apoy hanggang sa ito ay matupok. At ang apoy na ito ay tumagal mula tanghali hanggang sa pagsikat ng araw. Iyon ang ika-45 araw. At muli dito mga kabayan, pansamantalang tatapusin ko ang episode 3 ng aking kwento tungkol kina Adan at Eva, ang ama't ina ng sangkatauhan. Abangan ang pagpapatuloy ng aking kwento ng buhay at panahon ni Adan at Eva, ang ama at ina ng sangkatauhan, sa episode 4. Hanggang sa muli mga kabayan, pagpalain at patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.